Paano kung sabihin ko sa iyo na malaking scam ang funeral? Isang malungkot na pangyayari at walang sino man ang gugustuhing mawalan ng mahal sa buhay. Kapag nangyayari ito, kasama na sa pagluluksa ang pagburol sa bangkay hanggang sa maihatid ito sa huling hantungan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na marami sa mga nakagawian sa isang burol ay hindi naman talaga importante? May mga bagay na matagal na nating ginagawa, binabayaran at pinaniniwala ang kailangan, kahit hindi naman talaga. Kung ganun, alin sa mga nakasanayan ng totoo at alin ang ibinenta lang sa tao? Mga bagay na wala kang kamalay-malay, baka isa palang scam. Ang paglilibing at pagbibigay ng huling pamamaalam ay ginagawa na ng iba't ibang sibilisasyon sa loob ng libu-libong taon. Magkakaiba man ang kultura at paniniwala ng bawat sibilisasyon, halos pare-pareho lang ang ginagampanan ng funeral. Ang bigyan ng huling pamamaalam ang yumao. Ilibing sila sa isang maayos na lugar at gunitain ang kanilang mga alaala. Ngunit noon, hindi lang paggalang ang dahilan ng mga ritual na ito. Sa maraming sinaunang kultura, naniniwala ang mga tao na may kaugnayan ng kamatayan sa mga Diyos, espiritu o kabilang buhay. Kaya sa iba't ibang panig ng mundo, iba-iba rin ang naging paraan ng paghahatid sa mga yumao. May mga inililibing sa lupa, may mga sinusunog, may mga ginagawang mami, at mayroon ding hinahayaang bumalik ang katawan sa kalikasan. Lahat ay ayon sa kani-kanilang kultura at paniniwala. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nagbago ang paraan ng paglilibing. Isa sa pinakamalaking pagbabagong ito ang pag-usbong ng embalming, na kalaunan ay naging karaniwang bahagi ng modern funeral sa ilang bansa, lalo na sa Amerika. Isang paraan na sa totoo lang hindi naman talaga kailangan. Bago sumapit ang 1800s, kapag may namatay, karaniwang pinupunasan o pinapaliguan ng katawan, binibihisan at inihahanda para sa burol bago ito ilibing. Dahil hindi pa uso noon ang modernong pag-iembalsamo, wala pang mahahabang burol na tumatagal ng ilang araw. Kadalasan, inililibing agad ang mga yumao sa loob ng isa o ilang araw bago sila magsimulang mabulok. Pero sa Amerika, nagbago ang lahat nang sumiklab ang American Civil War noong 1861 hanggang 1865. Sa giyera, libu-libong sundalo ang namatay sa malalayong lugar. Maraming pamilya ang gustong maiuwi ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero bago pa makarating ang mga bangkay sa kanilang tahanan, nagsisimula na itong mag-decompose. Dahil dito, mas nakilala ang embalming, isang paraan ng pagpreserba sa katawan kung saan itinuturok ang preservative sa mga ugat upang pansamantalang mapabagal ang pagkabulok. Bagamat mas nauna itong na-develop sa Europe, si Thomas Holmes ang nagpasikat ng paraang ito sa Amerika sa pamamagitan ng pagpreserba sa mga bangkay ng mga sundalong namatay sa digmaan. Lalo pa itong nakilala matapos ang pagpasilang kay Abraham Lincoln noong 1865 nang ilibot sa iba't ibang lungsod ng Amerika ang kanyang inimbalsamong bangkay bago tuluyang ilibing. Nakita ng publiko na nanatiling maayos ang itsura ng bangkay ni Lincoln kahit ilang linggo na ang lumipas. Dahil dito, mas dumami ang naniwala na ito ang tamang gawin sa yumao. Hindi nagtagal, naging karaniwan na ang embalming sa Amerika. At habang tumatagal, parang naging bahagi na rin ito ng package. Kapag may namatay, kailangan ng embalsamuhin agad. Para bang hindi pwedeng iburol ang bangkay kung hindi ito dadaan sa prosesong iyon. Unti-unting naging normal ang isang bagay na dati naman ay hindi kailangan. Sa paglipas ng panahon, maraming pamilya ang napaniwalang kailangan munang ipaembalsamo ang bangkay bago ito pwedeng iburol. Kung hindi raw, mabilis itong mabubulok, mangangamoy at maaari pang maging delikado sa mga bibisita. Totoo naman yon, kung patatagalin ang burol. Pero sa araw na namatay ang isang tao, hindi ibig sabihin na delikado na agad ang bangkay dahil lang hindi ito inembalsamo. Kung wala naman itong nakahahawang sakit at maayos ang paghawak dito, ligtas pa rin itong lapitan. Ang mas ironic pa, ang chemical na ginagamit sa pag-iembalsamo ay may formaldehyde, isang highly toxic na chemical na pwedeng makairita sa baga at magdulot ng matinding pinsala kapag nalanghap o kapag dumikit sa balat at mata. Kaya kung ang gusto mo lang naman ay mapanatiling maayos ang katawan hanggang sa libing, hindi lang embalming ang paraan. Kadalasan, sapat na ang paglalagay nito sa isang mortuary refrigerator para mapabagal ang pagkabulok. At ito pa ang isa sa mga masaklap na katotohanan tungkol sa embalming. Bawat embalming may katumbas na gastos. Ang embalming pa lang, halimbawa sa Pilipinas, ay karaniwang nagkakahalaga ng halos $150 o 8,000 pesos hanggang $400 o 25,000 pesos. Habang sa ibang bansa,
ay maaaring umabot sa mahigit $1,000 o 60,000 pesos. Kumpara sa paglalagay ng bangkay sa isang mortuary refrigerator na sa maraming funeral home ay nagkakahalaga lang ng halos $30 o 1,800 pesos hanggang $100 o 6,000 pesos kada araw. Kapag oras na ng viewing, saka ilalabas ang katawan at inililipat sa kabaong. Kaya ang tanong, bakit ka nga ba gagastos sa isang bagay na hindi naman pala talaga importante? Hindi riyan nagtatapos ang gastos. Pagkatapos ng embalming, susunod naman ang kabaong, mga gastos sa mismong burol, sasakyan para sa libing, serbisyo ng punerarya, memorial lot o cremation, at iba pang bayarin. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, madaling umabot sa napakalaking halaga ang isang tradisyonal na libing. Mapapasabi ka na lang, mahal palang mamatay. Dahil ang totoo, hanggang sa kamatayan papasok ang mga businessman. Isa siguro sa pinakamalaking gagastusin ng mga namatayan ay ang kabaong. Kapag namimili ang isang pamilya, madalas ang pinakamahal o mas premium na modelo ang unang ipinapakita sa kanila dahil nasa gitna sila ng pagdadalamhati. Madaling mapaniwala na iyon ang pinakamagandang paraan para maipakita ang pagmamahal at paggalang sa mahal nila sa buhay. Yung tipong napapasabi silang, ano ba naman yung kahit sa huling pagkakataon mahimlay man lang siya sa magandang higaan? Wala namang masama kung gusto mong ibigay ang pinakamaganda o pinakamahal na kabaong. Pero sa totoo lang, hindi naman malalaman ng katawan kung anong klase ng kabaong ang kinalalagyan nito. Mamahalin man o hindi, pareho pa rin ang kahihinatnan. Kaya ang binabayaran mo rito ay hindi dagdag na pangangailangan ng yumao, kundi ang materyales, disenyo at craftsmanship ng kabaong. Kaya kailangan mong itanong sa sarili mo kung worth it ba talaga ang mamahaling kabaong. Isa pa, hindi lahat ng punerarya ay pare-pareho. Marami ang tapat at patas maningil. Pero sa ilang bansa, unti-unting binibili ng malalaking korporasyon ang mga funeral home habang ginagamit pa rin ang dati nilang pangalan. Kaya kahit mukhang marami kang mapagpipilian, iisang kumpanya lang pala ang nasa likod ng ilan sa mga puneraryang iyon. Halimbawa sa North America, sa paglipas ng mga taon ng Service Corporation International ay nakabili na ng daan-daang funeral homes. Kaya kung tatawag ka sa tatlong magkaibang punerarya para mag-inquire kung saan ka makakamura, baka ang hindi mo alam, ang mga to ay nagmumula lang sa iisang kumpanya. Kaya maiisip mo na kapag shop around ka na, naikumpara mo na ang presyo, alam mo na kung kanino ka bibili, kahit umikot ka lang talaga sa iisang negosyo. Gaya ng ibang industriya, negosyo rin ang funeral industry. Wala namang masama roon. Sa katunayan, malaking tulong ang mga punerarya sa mga pamilyang kailangang asikasuhin ng lahat sa gitna ng pagluluksa. Kaya lang, ang nagiging problema ay kapag napapaniwala ang mga pamilya na mas malaki ang dapat nilang gastusin, lalo na sa panahong emosyonal sila at kailangang magdesisyon agad. Ang funeral mismo ay hindi scam, at lalong hindi scam ang pagbibigay galang sa isang mahal sa buhay. Pero kung iisipin nating mabuti, importante ba ang pag-iembalsa mo sa bawat burol? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Importante ba ang mamahaling kabaong? Depende rin sa bulsa at pagkakataon. Nagiging problema kapag ipinaparamdam ng ilang funeral service providers na kailangan ng mga ito kahit hindi naman sa lahat ng sitwasyon. At kapag nangyari iyon, doon na nagsisimulang magmukhang scam ang buong proseso ng funeral. Kaya naman, dahil sa dami ng reklamo tungkol sa funeral industry, gumawa ang US Federal Trade Commission ng Funeral Rule noong 1984. Simula noon, hindi na pwedeng sabihin ng mga funeral home na kailangan ninyong magpa-embalsa mo kung hindi naman talaga ito required ng batas. Kailangan din nilang ipakita ang presyo ng bawat serbisyo ng hiwa-hiwalay para pwedeng tumanggi ang pamilya sa mga ayaw nilang kunin at hindi sila mapilitang magbayad ng mga hindi naman kailangan. Ang burol ay isang pagkakataon upang makasama sa huling pagkakataon ng taong mahalaga sa iyo at alalahanin ang buhay na iniwan niya kahit sa loob lang ng ilang araw. Kaya kung anuman ang piliin ng pamilya, simple man o engrande, karapatan nila iyon. Pero huwag kalimutan kung ano talaga ang layunin ng isang funeral. Hindi ito tungkol sa pagandahan o pamahalan ng kabaong. Dahil sa huli, hindi ang paraan ng paglilibing ang maaalala ng mga tao, kundi ang halaga ng buhay na iniwan niya sa mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.